So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, talaga nga naman kung ako yung magre-rate dito nga po sa pagiging PCO Undersecretary ni Atty. Claire Castro, abay ang masasabi ko, 10 out of 10. So, ngayon nga po mga minamahal, hindi rin nakaligtas itong si Bato de la Rosa, sinupalpal po ni Atty. Claire Castro. Kasi, if you will remember, ang sabi ni Bato de la Rosa, 'di ba? Yung kanyang security details, 'di ba? Tinanggalan daw siya ng seguridad. Ito pa nga yung sabi ni Bato, 'di ba? Yan, basahin natin. Senator Bato de la Rosa security detail recalled after Duterte's arrest. So, yung kanyang security guards sa Davao and sa Manila, tinanggal daw po. Dahil mainit daw po yung gobyerno sa kanya. Yan po yung yung narrative niya ngayon na parang iniipit, ginigipit siya ng gobyerno. Now, nagsalita itong si Yusek, Undersecretary PCO Claire Castro. At sinupalpal itong si Bato. Hindi nakaligtas mga minamahal. Si Sara, sinupalpal ni Atty. Claire. Ganon din si Panelo. Ganon din si Digong. 'Di ba? Si Baste at si Pulong, 'di ba? Talagang ang tapang ng ating PCO ngayon, sobrang napaka-productive. So ngayon, ito mga minamahal. Yan, basahin natin tong panunupalpal ni Atty. Claire. Dito nga po kay Senator Bato de la Rosa. Nakikita niyo ba? Malinaw ba or hindi? Kung hindi malinaw, basahin ko na lang ha. Sabi dito, as of the moment, hindi ko po siya nakikita. So, paano po natin siya mabibigyan ng seguridad kung hindi po siya nagpapakita? Totoo nga naman, mga minamahal. 'Di ba? So, paano, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, paano ka bibigyan ng security ng gobyerno kung ikaw mismo missing, nagtatago? At saka iniisip din ni Bato de la Rosa na kapag binigyan siya ng security ng gobyerno, abay baka bantay lang yan sa kanya. 'Di ba? Espiya ng administrasyon. 'Di ba? Kung sakaling lumabas na yung warrant of arrest, yung mga security guard niya, abay yun din ang huhuli sa kanya. So, 'di ba? Ang taas ng double standard ni Bato de la Rosa. You are asking for security, and kung meron namang security na binigay ang gobyerno, question mo din. Kasi baka malay mo, yan din ang huhuli sa'yo. Kagaya ng VSPG ni Sara Duterte, nung binawasan, nagalit. Pero nung papalitan ng gobyerno, galit din. Kasi hindi niya daw mapagkakatiwalaan. Parang ganun lang din yung narrative ni Senator Bato de la Rosa. Baka kasi po nawawala po siya, sabi ni Atty. Claire. So, hindi naman po pwedeng tumambay lamang po. Yung security nang wala po siya. Siguro po kapag siya ay nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema. Yan naman pala eh. So, ang kailangan lang pala dito kay Senator Bato de la Rosa, magpakita ka. Be man up. Show up. 'Di ba? You are asking for security. You are asking na guarded ka. Then, show up. Magpakita ka. Wala ka pa namang warrant of arrest. Uulitin namin. 'Di ba? Hindi ka pa sinisilbihan ng warrant of arrest. Although, sinabi na ni Assistant Legal Counsel ng International Criminal Court na si Attorney Cristina Conti na maybe you are next and Albayalde. 'Di ba? Pero as long as wala pa namang nilalabas na tawag dito na warrant of arrest laban sa'yo, bakit ka nagtatago? 'Di ba? Hindi mo kailangang magtago, Senator Bato de la Rosa, dahil in the first place, abay, hindi ka pa naman inaaresto, wala pa namang warrant of arrest sa'yo. So, I think mga minamahal, this kind of narrative na pinapalabas ni Bato de la Rosa is parang kaawaan siya. Besides sa kaawaan siya, mga minamahal, palabasin na parang ginigipit siya, iniipit siya ng gobyerno. Yan yung gusto niyang sabihin. 'Di ba? Tinanggalan ng security kasi iniipit ng gobyerno. And then later on, eventually, sinasabi niya na buti na lang mayroong mga retired army na nag-volunteer na ako ay i-guard nila para maging safe ako sa Manila man o sa Davao. Diba? Pero ang sabi naman ni Atty. Claire, kung magpapakita ka, wala namang problema. 'Di ba? Basahin nga natin yung mga komento ng mga tao dito sa mga minamahal, dito sa sinabi ni Atty. Claire Castro. Natatawa lang talaga ako. Basahin natin yung mga komento sabi dito, oo nga naman, paano gagwardyahan kung missing? Sabi yan ni
Chi Yap, 'di ba? Oh, sabi ni Luis Palacios, pa-victim siya eh. Pa-victim siya eh. Siya pala yung wala eh. Oh, sabi ni Saul Godman, bato na naging pulbos. Tama nga naman, 'di ba? Bato ka, matapang ka. 'Di ba? Sabi mo pa nga nabaril ka sa ulo pero nabuhay ka. Oh, ano yun? Oh, kung matapang ka nga na nakikipaglaban sa mga NPA, di ba sabi mo, hinamon mo pa nga dati si ano eh, yung dating, dating PNP din, nakalimutan ko yung pangalan, di ba hinamon mo din yun? Oh, ngayon na ito, wala pang ang warrant of arrest, natatakot ka na. Di ba? Oh, sabi ni Roglet Lilac, alangan naman sumama pa yung mga security details sa pagtatago niya. O, saan ka ba nagtatago ba to? Sabi ni Roget Lilac. O, sabi ni Luz Lama, galit na galit pa nga niyang sinabi kay Trillanes, gusto mo sumama ka pa sa pag-aresto, ikaw pa magposas. Kaya pa nalakas loob magsalita ng ganun. O, tapos ngayon, eskapo, catch me if you can. So, walang isang salita nga mga minamahal. Itong si Bato de la Rosa, I think, natauhan siguro itong si Bato nung sinabi niya yon, kaya naglalaban bawi siya. And ito lang nakakapagtaka eh. Nanghihingi siya ng security. May gusto bang pumatay? Uulitin ko paulit-ulit ko sinasabi, meron bang gustong pumatay sa'yo? Senator Bato de la Rosa, kaya ka nanghihingi ng seguridad? Kasi kung wala namang gustong pumatay sa'yo, so bakit ka nanghihingi ng security? Although given na kailangan mo ng security. Pero yung gusto mo na parang kaliwat kanan, merong taong nagbabantay sa'yo, meron bang nagbabanta sa buhay mo? Nagtatanong lang kasi ikaw yung tipong tao na nakikitaan ko na sobrang siga. 'Di ba? Ang siga-siga kaya ni Bato de la Rosa. Sa mga hindi nakakaalam, kung magsalita parang kala mo wala nang hangganan eh. Pag nagsasalita, kala mo sobrang tapang, kala mo siya yung mundo, kala mo hawak niya yung ano eh, yung universe eh. 'Di ba? Tapos ngayon wala pang ang warrant of arrest. Bigla-bigla na ang daming hanash. 'Di ba? At saka, wag nating kalilimutan, mga minamahal, nanindigan itong si Bato de la Rosa na hindi talaga siya susuko. So, talagang magtatago. Parang Kibuloy din, catch me if you can. Alam mo ba to, you can run, but you cannot hide. Hindi mo pwedeng takasan ng gobyerno. Dahil, not unless na lang kung lumipad ka ng ibang bansa at doon ka magtago. Or you are seeking for asylum sa ibang bansa na kupkupin ka nila. Just like what happened sa ginawa ni Duterte na humihingi ng asylum, pero ang pinalabas ng China, wala naman daw kuno silang na-receive. Pero ang totoo, itinatanggi lang yan ng China or isinusuka itong si former President Duterte. Alright, mga minamahal, talaga nga namang lahat ng mga tauhan ni, ni former President Duterte ngayon nanginginig. Oh, si Bato de la Rosa, ipinagkakanuno na din itong si Digong. Diba? Oh, you're asking for the validity of warrant of arrest. Eh, valid naman yan. Dahil kung hindi valid yan, di sana nakauwi na ng bansang Pilipinas si Digong. Ano, nagpapakabait na rin ba itong si Bato de la Rosa? Dahil ba nasa pinig na ng 50-50, kaya nagbabago na yung kanyang sentimiento, handa niya nang iwan ng kanyang amo? I am just asking again, mga minamahal. Kasi nag-iiba na yung tono ni Bato de la Rosa. Like parang magbabago na ba to? May problema ba ngayon kay Bato de la Rosa? Nadidepress na ba to? 'Di ba? Hindi natin alam. Yung dating Bato ngayon, marshmallow na. Ang lakas magpahiring noon ng bangag si PBBM. 'Di ba? Tapos ngayon, nagtatago ka. Panindigan mo yan, ha? Yung ginawa mo kay President Bongbong Marcos, panindigan mo yan, Senator Bato. Wala eh. 'Di ba? Masyadong nagpabilog itong si Bato de la Rosa sa naratibo ng mga DDS, sa naratibo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sino yung nagsasuffer ngayon? Siya. Tanga siya eh. Naniwala din siya na sa sinabi ni Digong na akong mananagot, ako ang bahala sa inyo. Diba? Talagang nanagot nga si Digong. Ngayon, maililigtas ka ba ni Digong? Hindi. Kasi paras lang kayong nasa kulungan. Kung sakaling man. Diba? Tapos medyo matagal pa. Kasi September 23, if I am not mistaken, yung next hearing ni former President Duterte. Diba? How much more pa kaya kung itong si Bato de la Rosa ang nandoon na? May baka araw-araw umiiyak yan. Diba? Haalagaan niya daw si Digong tapos biglang nagbago. Hindi na lang pala kasi si Sara Duterte nga hirap makalapit, ako pa kaya. So walang paninindigan. Alright, mga minamahal, yun po. Lakas talaga ng trip, no? Ni Senator Bato de la Rosa.
So again, it's me. Pahingi lang po ako ng comments ninyo, mga minamahal. Comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell for more update. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.